PS1A. Magandang Mapagpalang umaga, PS1A. Ayan, ninyo ipakilala ko ang aking mga kagrupo. Sa aking kanan, sa wikang Ingles ay aking hinahangaan. Sa pagsasalita ay hindi matatawaran. Ipinapakilala ko ang aking kagrupo, Binibining Elaksano. At sa aking kaliwa naman, sa loob ng silid-aralan, siya isa sa maganda. Laging nakaayos at nakapustura. Walang iba, Binibining Rica Fronda. At sa inyong unahan ay simpleng tao lamang. Medyo mahinhin minsan, pero kaya kong halin ng pangmatagalan. Kami ang pangkat-13 at ang aming tatalakay ng patungkol sa ang pananaliksik, lagong konklusyon at rekomendasyon. Tutuwa tayo sa Kabanata 4, which is tungkol sa sa lago. Dito sa lago, dito inilalahat ang buod ng pananaliksik, ang kabuuan ng mga datos at mga natuklasang mga punto ng saliksik. Dito sa lago, hindi lamang simpleng nagbibigay ng buod, kundi binibigyan din ng malalim na paglalahad ng kabuuan ng pananaliksik. Sabi din dito, nakapaloob dito ang mga naging resulta ng ating pananaliksik na ating presenta sa Kabanata 4 or sa Chapter 4. Diba sa Chapter 4, doon nilagay yung interpretation ng data. Tapos dito naman sa Chapter 5, ilalagay yung summary ng data. Nandito yung mga tagubilin sa paggawa ng pananaliksik. Una ay pangunahing layunin ng pananaliksik. Kailangan ilahad kung ano yung layunin ng pananaliksik. Pangalawa, mga respondente, kailangan na sa chapter 5 kung sino-sino yung mga naging kalahok sa pananaliksik na ginawa. Ikatlo, pamaraan at instrumentong ginamit, like kung gumamit pa ng survey, interview, or observation. Ika-apat, disenyo ng pananaliksik. Dito naman ay kailangan nyo ilahad kung ang ginamit nyo ba ay quantitatibo, qualitatibo, experimental, historical, and etc. And lastly, panahon ng pag-aaral. Kailangan nyo ilahad kung ang ginawa nyo ng pag-aaral ay napapanahon or kung para ba sa kasalukuyan or para sa hinaharap. At yan, dadako naman tayo sa pangalawa natin pag-uusapan. Ngayon, tayo ay dadako sa konklusyon. Binibining kong Salvo, pwede ka bang tumayo? Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay nakaranas magsagawa ng isang pananaliksik, hindi ba? Yan. So, binibining kong Salvo, ano ang inyong naging topic sa inyong ginawang pananaliksik? Yung naging topic namin ay kung ano yung rate ng pagbabasa ng grade 1 minutes. So, ano ang inyong pong naging konklusyon doon sa inyong topic na yun? So, yung naging conclusion namin ay kung ano yung para yung naging resulta na ginawa namin research, yung nakabase ito sa yung mga data na napunta. So, huling katanungan. Para sa iyo, ano ang kahulugan ng konklusyon? Basta sa mga binigay mong halimbawa? Para sa akin, ang kahulugan ng conclusion ay dito naglalaman kung ano ba yung kinalabasan ng ginawang pag-aaral. So, baka ngayong kasagutan, ginawang talaw, maaari ka bang tumayo? Base sa ibinigay ni Binibining Gonzalo, para sa iyo naman ano ang kahulugan ng konklusyon? Dito mo naman isasaad kung ano ang naging resulta ng buong pananaliksik. Mahusay. Ngayon ay alam kong may mga kaunti na tayong kaalaman patungkol dito. Ngunit bigyan pa natin pa rin ang kahulugan ng konklusyon para sa ating pag-aaralan ngayong umagang ito.
Ang konklusyon ay ang paglalahad ng mga mahahalagang elemento na patunay batay sa naging resulta ng isang pananaliksik. So, base sa ating nakalagay sa ating PowerPoint, so ang konklusyon ay ang mga patunay batay sa naging resulta ng isang pananaliksik. Ito yung mga naging resulta ng ating mga ginawang pananaliksik. Kagaya na lamang, nakikinig pa ba ang lahat? Magaling. Kagaya na lamang nung kami nagkaroon ng research, scientific research, pinag-aralan namin dito na kung ang munggo ba ay kayang lumago or mabuhay sa kahit hindi siya tinatanim sa lupa. At doon napagtanto namin na kapag ang ginamit namin ay bulak, yung munggo at tubig, pwede siyang mabuhay. Doon napapagtanto natin, nagkakaroon tayo ng konklusyon ay maaari pala, pwede palang mangyari ang bagay na iyon. At dahil doon, nabubuo ang resulta ng ating konklusyon. So, ngayon naman, ang mga dapat tandaan, dahil marahil nakakalimutan na natin, ito isang paalala. Alam kong ito'y alam na ninyo, pero sabi nga ay paalala ang gamot sa mga nakakalimot. Ang mga dapat tandaan sa paggawa ng konklusyon ay may kaangkupan ang ibibigay na sagot sa mga nilalahad at tiyak na mga tanong. Ito ay dapat nakabatay sa mga lohikal na datos. Kailangang makita sa konklusyon ang mga natutuhang patotoo sa pag-aaral. Kinakailangan ito ay may pilig, ngunit tiyak sa paglalahad ng mga kinakailangang impormasyon. Binibining, Baby Jen, maaari ka bang tumayo? Sa iyong palagay, tama ba ang mga nakalagay nito? Tama, para sa akin. Paano mo nasabi na tama ang mga nakalagay nito? Dahil sa conclusion naman, lahat naman doon nakikita yung mga naging resulta kung ito ba ay nakabuti or nakasama sa ito. Tumpa kami yung kasagutan. Ginawang Junel, maaari ka bang tumayo? Tama ba ang mga nakalagay sa ating mga dapat tandaan patungkol sa konklusyon? Mahusay ang inyong kasagutan. Ngayon ay marami na tayong mga naintindihan at naunawaan. Mayroon na rin kayong mga kanyang sariling kaunawaan patungkol sa konklusyon. At ngayon naman tayo dadako sa panghuling presentasyon ni Binibining Rico Fronda. Magandang araw, Minister Kwanay. Bago ako dumako sa aking talakayan, may nais lamang akong katanungan sa inyo. Nung ika-12 baitang kayo, ano yung mga naging question nyo ayon sa inyong pananaliksik? Ano yung mga naging recommendation nyo? Ang aming naging pag-aaral ay tungkol sa effectiveness of software modules at ang aming respondents ay mula sa grade 12 students. Ang isa sa mga recommendation namin para sa susunod na gagawa man, kung meron man, ay sana ay ibahin nila or baguhin nila yung respondents nila para mas makakuha sila ng mas angkop na kasagutan sa kanilang first. Salamat. Ayon na sa recommendation, ito ay nagbibigay sa iyo upang mas lalong magbigay ka pinakapakinabangan sa pag-aaral. Ang sinasabi dito na ang session is nakabatay lamang sa inyong wala na leksyon. Halimbawa nito is yung ang about sa topic ninyo is yung sa kalikasan. Ang magiging session nito is yung mga dapat tandaan. Ito, number 1, ito ay dapat naglalayong kasi ng mga suliranin na pumasan sa investigasyon. Sa paggawa ng inyong pananaliksik ay dapat naglalayong matuklasan yung sa investigasyon. Number 3, so huwag mag-rekomenda ng mga solusyon sa anumang suliranin hindi naman natuklasan. Parang ang sinasabi dito na dapat
yung kapag sa gawa ng inyong pananaliksik is dapat naayon sa inyong paksa. Yung sa recommendation. Number 3 is kailangan bawat isa ay maging practical na isasagawa at nakakamit at mga tutunganan. Sa recommendation is yung parang dapat dito is maging practical na isasagawa at dapat dito is mga tutunganan. Sa number 4 naman is, dapat valid o legal ang mga ito. Dito naman is yung parang dapat totoo po yung paggawa nilang. Number 5 ay, dapat ito ay patungkol sa individual, pangkat at tanggapan. Dito naman is yung parang nagbibinipit siya about sa respondents. Number 6 naman is, maaari i-recommend that ay mga pananalisik ang pagpapalawak sa isinasagawang pag-aaral. Ayun, so dahil sila yung sa amin, meron bang may katanungan doon sa aming presenta kanina? Ginoong Raymar, pwede ka magtumayo? Dahil walang katanungan ako magtatino. Ano yung tatlong aming presenta kanina? Conclusion, recommendation, Wala lang isa pa. Mr. Ginoong Hernandez? Dabo, recommendation, conclusion. Binibini? Okay, so tama yung mga kasagutan. At dahil parang may naunawaan naman kayo, doon na nagtatapos ang aming